May good news po tayo para sa mga consumer. Ngayong buwan ng Hunyo, magbibigay po ng bawas singil sa kuryente ang Meralco. Ayon sa Meralco, may 11 centavos na rollback o bawas singil kada kilowatt per hour ngayong buwan. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Ibig sabihin may estimated na 22 pesos na bawas singil o bawas sa bill ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Mas malaki pa ang matitipid kung mas mataas ang konsumo na 32 pesos ang bawas para sa 300 kilowatt per hour users. 43 pesos para naman sa 400 kilowatt per hour at 54 pesos naman ang matitipid ng mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour kada buwan. Ayon sa Meralco, makikita ang pagbabawas sa billing statement ngayong buwan ng Hunyo. Bigong may pasa sa Kongreso ang panukalang dagdag na sahod para sa mga minimum wage earners sa private sector. Hindi umabot sa VICAM ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara at tumanggi rin ng House of Representatives na i-adopt ang 100 pesos na daily wage hike na una nang inaprubahan ng Senado. Ayon kay Senador Mig Zubiri, ginawa ng Senado ang lahat para ipaglaban ang karagdagang sahod. Pero iginiit umano ng Kamara ang 200 pesos na dagdag na sahod na ayon sa kanya, hindi kakayanin ng maliliit na negosyo. Git ni Zubiri, siguradong i-veto ng Pangulo ang 200 pesos wage hike, kaya't posibleng tuluyang mabasura ang panukala. Dagdag pa ni Senate President Chis Escudero, walang sapat na pag-aaral ang bersyon ng Kamara na naipasa lang umano sa huling linggo ng sesyon. Ayon pa kay Escudero, hindi dapat palabasin ng Kamara na Senado ang may kasalanan dahil February 2024 pa nila inaprobahan ang panukalang dagdag na sahod. Makakatanggap pa rin ng 100% na sahod ang mga empleyado sa pribadong sektor kahit hindi pumasok ngayong araw ng Huwebes, araw ng kalayaan, ayon po yan sa Department of Labor and Employment or DOLE. Ayon sa Labor Advisory No. 8 Series of 2025 na nilagdaan ni DOLE Secretary Bienvenido Laguasma, may holiday pay ang empleyado kahit hindi pumasok, basta't naka-leave with pay o pumasok sa trabaho isang araw bago ang holiday. Kung ang araw bago ang holiday ay rest day o non-working day, makatatanggap pa rin ng holiday pay kung ang empleyado ay nagtrabaho o naka-leave with pay bago ang rest day. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa June 12 o ngayong araw ay dapat bayaran ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa 8 oras na trabaho. Kung lalampas sa 8 oras, may dagdag pang 30% sa hourly rate. At kung ang holiday naman ay tumapat sa rest day, may dagdag na 30% pa sa 200% na sahod. Kung may overtime o kung mag-overtime, dagdag ulit ng 30% sa hourly rate. Tiratipikahan po ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report kaugnay sa Senate Bill 2816 at House Bill 11287. Mga panukalang naglalayong ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na December 2025. Narito po ang video. Its purpose, Sections 42 and 43 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 as amended. After much debate and yes, virtual on-the-mat wrangling, may I share the salient points in its final form. Pasensya po, SKL, share ko lang. 4 na taon, uupo ang ating mga barangay officials para sa termino na hindi higit na 3 beses in the same position. Ayun. Pagkatapos, yung mga SK officials, iisang termino lamang in the same position din. Pagkatapos, ang nakatakda na susunod na regular barangay and SK elections ay sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 and every 4 years thereafter. Doon po tayo nagkasundo at maraming salamat at sa wakas na-postpone din. Sana'y matuloy na nga ang farm election sa Oktubre.
Mr. President, I now move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill as stated 2816 and House Bill 11287 on the term of office of barangay officials and the members of the Sangguniang Kabataan. I so move. Kay Senador Amy Marcos, ang author at sponsor ng panukala sa Senado, nagkasundo na ang Senado at Kamara na ilipat na ang halalan sa Nobyembre 2026. Kasama rin sa naaprobahan sa BICAM ang pagpapalawig ng termino ng mga halal na barangay at SK officials mula 3 taon ay magiging 4 na taon na. Sa ilalim ng panukala, hanggang 3 sunod-sunod na termino ang maaring takbuhan ng mga barangay officials habang isang termino lang ang itinatagda para sa mga SK officials. Ikinatuwa rin ni Senador Marcos ang kumpirmasyon na matutuloy na ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa darating na Oktubre. Samantala, eksaktong alas 8:51 ng gabi, isinara na o nag-adjourn sine die ang 3rd regular session ng 19th Congress. Gayunpaman, kailangan pang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala para maging ganap na batas at tuluyang maipatupad. Ipinagpaliban muna ng House of Representatives ang pagtanggap sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte na ibinalik ng Senado. Sa plenary session, inaprobahan ang motion ni House Deputy Majority Leader Ino V. ng Isabela na nagsasabing hintayin muna ang sagot sa clarificatory questions mula yan sa House Prosecution Panel. Hindi kasi malinaw sa Kamara kung bakit binalik ng Senado ang naturang reklamo. Kaya kailangan pa nilang magsumiti ng 2 dokumento kung saan isang certification na sumusunod sila sa constitutional requirements at isang resolution mula sa 20th Congress na nagpapatunay na itutuloy nila ang kaso. Nilinaw naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na hindi ito pambabastos sa proseso, kundi bahagi lang ng paglalatag ng tamang hakbang. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ang mga aktibidad ng gobyerno para sa ika-127 na araw ng kalayaan. Alas 7 ng umaga isinagawa ang sabayang flag raising at relaying sa luneta sa harap ng monumento ni Jose Rizal. Ginawa din ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga embahada ng Pilipinas sa buong mundo. Kasunod dito, alas 7:30 naman ng umaga, ginanap ang Parada ng Kalayaan sa Quirino Grandstand at CCP. Samantala, mamayang alas 5 ng hapon, idaraos ang Bien de Honor sa Malacanang na pangungunahan din ng Pangulo, kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga panauhin. Ipinaalala po ng Bureau of Internal Revenue na simula ngayong buwan, ipinatutupad na ang 12% value-added tax o VAT sa mga non-resident digital service providers gaya na lamang ng mga streaming platforms. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kailangan mag-register online ang mga digital platform na ito, mag-file ng VAT returns at magbayad sa BIR Digital System. Kahit wala silang opisina sa Pilipinas. Target po kasi ng BIR na makakolekta ng humigit 10.8 billion pesos bago matapos ang taong 2025. Isang gasolinahan ang nilooban ng mga magnanakaw bandang alas 4:48 ng madaling araw nito Martes, Hunyo Agis, sa Purok 4, Barangay Banay-Banay First, San Jose, Batangas. Batay sa paunang investigasyon ng pinamunuan ni Police Major Ernie Bilog de los Santos sa pilitang sinira ng 2 lalaki ang bakal na pintuan ng opisina ng nasabing gasolinahan. Pagkapasok, kinuha ng mga ito ang laman ng safety vault at isinama pa mismo ang vault na naglalaman ng tinatayang 600,000 pesos. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Humiling na ng tulong mula sa SOCO para sa mas malalim na technical investigation. Patuloy pa rin po ang investigasyon ng mga otoridad para sa pagkakakilanlan ng mga naturang suspect. Ngayong araw po ng kalayaan, inaasahan po ang malawakang pag-ulan sa halos lahat ng bahagi ng bansa
Bunsod po yan ang umiiral na southwest monsoon o yung hanging habagat at isang low pressure area o LPA ayon sa Pag-asa. Sa pinakahuling ulat po ng Weather Bureau, kaninang alas 4 ng madaling araw, ang naturang LPA ay namataan po yan sa layong 235 km silangan ng Kalayaan, Cagayan at may mataas na posibilidad na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Ayon po sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at paggidlat, pagkulog sa parte ng Batanes at dito sa dako ng Cagayan. Ang mga lalawigan naman po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ay makakaranas naman ng mga pag-ulan, dulot pa rin po yan ng umiiral na hanging habagat. Samantala, paminsang-minsang ulan naman ang inaasahan dito sa parte ng Metro Manila, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, maging dito sa atin sa Batangas, Palawan at Antique. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon at Visayas, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands at Surigao del Norte, kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm din ang inaasahan. Samantala, ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay makakaranas po ng mga pabugso-bugsong ulan, bunsod pa rin po yan ng localized thunderstorm. Sa lagay naman po ng dagat, magiging katamtaman hanggang sa malalakas ang hangin at pag-alon sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Sa iba pang bahagi ng bansa, inaasahan naman po ang banayad hanggang sa katamtamang hangin at katamtamang alon. Sa iba pang balita, ukol naman po sa lagay ng panahon, ang tropical storm na Wutip. Ito po, si Wutip, nasa may dako na po ng Vietnam, na nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility, ay patuloy po na lumalayo at wala na umanong direktang epekto sa ating bansa.